Gawin mo ang 8 paraan na ito upang respetuhin ka ng mga tao. Lahat naman tayo, deserve natin ng respeto. Pero tandaan mo, hindi lahat re-respeto sa'yo. Hindi naman ibig sabihin, narcissist kang tao o kahambugan lang kung nire-respeto mo ang iyong sarili. Kapag kasi nire-respeto natin ang ating sarili, worthy din tayong tumanggap ng pagmamahal at respeto. At makakapagbahagi din tayo ng pagmamahal sa iba. Heto na ang 8 tips na dapat mong malaman upang respetuhin ka ng mga tao. Number 1, respetuhin mo ang iyong sarili. Kung ang ginawa mo lang ay puro pagrereklamo sa sarili mo, paano ka rin re-respetuhin ng iba? Ikaw nga mismo ay negatibo ang tingin mo sa iyong sarili. Do things that portray you as a respectable person and others will respect you. Pero wag ka namang trying hard na maging normal. Just be honest about who you are and who you are not. Basta ang punto ko lang, kung may respeto ka sa iyong sarili, re-respetuhin ka rin ng iba. Kung hindi man, sila na ang may problema, hindi ikaw. Number 2, respetuhin mo ang iba. Sa number 1 ay pagbibigay ng respeto sa ating sarili. Ngayon naman ay para din sa iba. Hindi pwedeng sarili mo lang, ang ibang tao din. Basahin natin ang unang Pedro 2:17. Bigyang dangal ninyo ang lahat ng uri ng tao. Magkaroon kayo ng pag-ibig sa buong samahan ng mga kapatid. Matakot kayo sa Diyos. Ibig sabihin ng respeto sa iba ay tanggap mo kung sino sila at kung anong klase silang tao. Kahit magkaiba man kayo ng paniniwala, kahit hindi ka sang-ayon sa kanya, respetuhin mo na lang para wala ng gulo. Paano ka re-respetuhin ng iba kung hindi mo sila nire-respeto? Di ba? Respetuhin mo ang sino man, regardless kung ano man ang kanyang kinagisnan. Kahit mas bata pa siya sa'yo, kahit anong social status niya. Respect builds feelings of trust, safety, and well-being. Ang respeto ay hindi ito natural. Ito ay natutunan. Paano natin respetuhin ng iba? Simple lang, pakinggan mo sila. Kung nagsasalita sila, makinig ka. It's a basic way to respect them. Gusto lang naman nating mga tao na may makikinig sa atin. Di ba? When you give another person your time, your focus, your ear, you validate them, which conveys respect. Hindi mo malalaman ang dinaramdam ng iba kung hindi mo sila pinakinggan. Make them feel that they matter. Because they really matter. Number 3, panindigan mo ang paniniwala mo. Madali lang naman itong intindihin, di ba? Paano ka re-respetuhin ng iba kung balimbing ang desisyon mo at paniniwala mo? Unless mali ang paniniwala mo, pwede mo yang baguhin. Pero kung tama ang desisyon mo, tama ang ginagawa mo, panindigan mo yan. Panindigan mo ang kinikilos mo nang walang taong ginigipit o minamaltrato at hindi ka nang huhusga sa opinyon nila. Sigurado akong tataas ang respeto ng mga tao sa'yo. Paano ka re-respetuhin ng mga tao kung paiba-iba ang pinagsasabi mo? Yun bang wala kang isang salita? Kumbaga, talk shit ka lang. Hindi ka talaga re-respetuhin at magagalit pa sila sa'yo. Dapat ang oo mo ay oo. Kung ayaw mo, ayaw mo. Kung hindi, hindi na. Basahin natin ang Santiago 5:12. Tiyakin ninyo na ang inyong oo ay oo at ang inyong hindi ay hindi, para hindi kayo mahatulan. Kita mo yan? You need to stand up for your beliefs. The more we compromise our values, the more of a negative impact it has on our mental well-being. Ang rason kung bakit sinali ko ito sa listahan, dahil nakakapagpataas ito ng kumpiyansa sa sarili. Kung wala kasi tayong paninindigan, madali tayong diktahan ng ibang tao. Madali lang nilang makontrol ang isipan natin. Madali nilang makontrol ang nararamdaman natin at ang mga pinagagawa natin. The more we stand up for ourselves, the more we build our self-confidence. Number 4, magtakda ka ng hangganan. Sabi ko nga kanina, kahit re-respetuhin mo ang lahat ng tao, hindi lahat re-respeto sa'yo. May mga tao pa ring matigas ang damdamin. Tao lang naman tayo, may hangganan din ang ating pasensya. Hindi ko naman sinasabi na manakit ka. Ang ibig kong sabihin ay lumayo ka kung naiipit ka na sa sitwasyon. Boundaries are a way to take care of ourselves. Kung wala ka kasing itinakdang hangganan, madali ka lang abusuhin. Dapat malinaw mong sinasabi sa ibang tao, lalo sa partner mo, ang mga ayaw mo. Para malinaw din niyang maintindihan. Kung ginagawa pa rin niya ang mga ayaw mo, lumayo ka na.
Kung may lumalampas na kasi sa linya ng buhay natin, ibig sabihin, walang respeto ang taong yon. May mga tao rin kasi na walang pake sa mga boundaries. Magpapatuloy pa rin silang makipagmatwiranan, maninisi, umiiwas, magmanipula, magbabanta, at mananakit. Hindi naman natin kontrolado ang aksyon ng iba, di ba? Kung gusto nilang manakit, gagawin talaga nila yon. Kaya dapat may linya tayong itinakda para pag lumampas na sila sa linyang yon, lalayuan na natin. Number 5, huwag kang masyadong magpakabait. Siguro mali ang pagkakaintindi mo. Ang ibig kong sabihin ay sana huwag umabot sa punto na sa sobrang kabaitan mo ay nagpapadurog ka na lang. Oo, sabi ng Biblia na dapat magpakabait tayo. Dapat mabuti tayo sa ating kapwa. Gagawin naman natin yon. Huwag lang tayong magpapatapak sa iba. Real talk, being overly nice can even lead to a sort of identity crisis. Pansin mo naman, di ba? Sa sobrang kabaitan mo, tinitake advantage na yun ng iba. Minsan sorry ka ng sorry, kahit hindi mo kasalanan. Mali yun. Paano malalaman ng iba ang pagkakamali nila kung ikaw ang nagpakababa palagi? Para lang maging okay na ang lahat? Tumataas lalo ang sungay ng taong kaharap mo kung hindi mo pinapamukha sa kanya ang pagkakamali niya. Hindi ko naman sinasabi na makipag-away ka. Ang punto ko lang, iparealize mo sa mga tao na may mali rin sila. Alam mo, dati rin akong sobrang mabait. Palagi kong inuuna ang iba para lang makita silang masaya. Pero ang resulta, hindi nakakatuwa. Nakakapagod din pala, lalo na kung yung mga tinutulungan mo ay hindi naman gaanong naka-appreciate. Kung palagi ka kasing nagbibigay, iniisip na ng mga tao na mapagbigay ka. Sa oras na may hingin sila sa'yo, tapos hindi mo na naibigay, ikaw na ang maging masama. Take note, 100 beses kang nagbigay, 1 beses ka lang tumanggi. Napakadamot mo na. Sabi ko nga, napaka-importanteng magtakda ka ng boundary. Valuing yourself, making sure your needs are met, and establishing limits doesn't mean that you don't have sympathy for those around you. Ibig sabihin lang yan na importante din ang pangangailangan mo at kagustuhan mo at lalo na ang sarili mo. Number 6, huwag mong pakuin ang iyong pangako. Tandaan mo ito ha, isang bigkas mo lang ng pangako. Kapag hindi mo nagawa yan, bababa ang tiwala at respeto ng mga tao sa'yo. Bakit? Commitment yan eh. Seryosong usapan yan. Emotional damage ang resulta niyan kapag hindi ka nag-ingat. Kaya kung ako sa'yo, huwag ka na lang mangako kung pakiramdam mo ay hindi mo kaya. Mag-e-expect na kasi ang tao sa pinagsasabi mo. Halimbawa, nangako ka na sasama ka sa banding ninyong magkakaibigan. Tapos dumating na yung petsa, wala ka pala. Anong maiisip nila sa'yo? Talk shit ka lang. Kapag nangako ka sa susunod, mahihirapan na silang magtiwala sa'yo. Kahit 1 beses mo lang yung ginawa, iba na. Mas mabuti pang wag puro bibig. Sa action mo na lang ipakita. Promises are actions that affirm our love and connection with other people. Whether that connection is through friendships, family, or strangers, promises affirm that we want to pass on our compassion to others. Uulitin ko, huwag kang mangako kung nahihirapan ka o napipilitan ka lang. Hindi mo alam kung anong epekto nito sa taong pinapangakuan mo. Kahit nga sa utang, may nangako sa'yo na babayaran ka nila sa katapusan. Hindi naman pala. So anong ibig sabihin nun? Katapusan ng mundo? Hindi ba't nakakawalang gana yon? Mawawala ang tiwala mo sa taong mga ganyan. Di ba? Nakakawala ng respeto. Katulad din kung ikaw ang nangako. Kaya mas mainam na wag na lang kung sa palagay mo ay hindi mo naman kayang tuparin ang pangako mo. Number 7, huwag kang magmayabang. Walang gustong rumispeto sa'yo kung napakayabang mo. Kung ano man ang nakamit mo sa buhay, huwag mo na itong ipagsigawan pa. Hayaan mo lang na sila mismo ang nakakakita ng mga nakamit mo. Kasi karamihan, wala namang paki sa naabot mo. Kaya't huwag kang magsayang ng oras sa pagyayabang. At tandaan mo, hindi lahat ng oras magkakaroon ka. Darating din ang panahon na magigipit ka. At wala ng tao ang magkakagusto na tulungan ka. Napakasakit nun, di ba? Be confident. You don't need to show off. Nakita mo ba si Michael Jackson na nagsasabing, "Ako ang king of pop at napakarami kong nakamit sa buhay"? Hindi, di ba? Bakit? Dahil alam niya ang halaga niya. At nakikita yun ng tao. Kaya't hindi na kailangang ipagsigawan pa yon. Hindi ito katulad ng advertisements. Napakaganda ng produkto sa ads.
Pero sakto lang naman sa totoong itsura nito. Ibig sabihin, let your success speak for itself. Pero hindi naman lahat ng nagpo-post sa social media ay nagyayabang na. Minsan nagpost sila bilang pang-album lang yon, remembrance ng achievements kung kailan nila nakuha ang tagumpay na yon. May iba din sa sobrang excited na i-post nila, kaya huwag tayong manghusga, okay? Number 8, magpakabait ka. Sabi ko kanina sa number 5, huwag kang masyadong magpakabait. Ngayon naman, magpakabait ka. Pero walang contradiction dito, okay? Magpakabait ka, pero huwag kang magpapatapak. Magpakabait ka na may boundaries rin. Kuha mo? Doing good does not only benefit other people, it helps us too. Masaya tayo kapag napapasaya natin ng iba. Maiibsan din ang ating stress kasi nga, magbo-boost ang ating serotonin. Ang serotonin ay isang neurotransmitter na makakapagpasaya sa atin. It feels good to do good. Basahin natin ang utos ng Diyos sa Mateo 7:12. Kaya lahat ng gusto ninyong gawin ng mga tao sa inyo, iyon din ang gawin ninyo sa kanila. Ito po ay napakaseryoso. Ito po ay kautusan. May kwento lang akong sasabihin sa'yo. Makinig ka ng mabuti, okay? Ang lalaki ay inutusan ng may-ari ng bangka na pinturahan ang kanyang bangka. Habang nagpipintura siya, may nakita siyang maliit na butas at agad niya itong inayos. Noong natapos na siya, tinanggap niya ang bayad at umalis. Nagdaan ng ilang araw, pinupuntahan siya ng may-ari ng bangka at binigyan siya ng malaking pera. Sabi niya, "Ano po ito? Tapos mo na po akong binayaran." Sabi ng may-ari ng bangka, "Noong inutusan kitang pinturahan ng aking bangka, nakalimutan kong sabihin sa'yo na ipaayos ang maliit na butas. Ginamit ang bangka ng aking mga anak para makapagpangisda. Wala ako sa bahay ng mga oras na yon, kaya sobrang nag-aalala talaga ako nung nalaman kong ginamit nila ang bangka. May butas yon, baka malunod sila. Pinuntahan ko sila agad at nakita kong ligtas naman sila. Tinignan ko ito at nalaman ko na inayos mo na pala. Hindi matutumbasan ng pera ang kabutihang ginawa mo. Maliit man yun para sa'yo, pero malaking bagay yun para sa akin dahil niligtas mo ang aking mga anak." Nakaka-touch ang kwento, di ba? Kaya kahit sino ka man, kahit kailan man, kahit paano man, patuloy mong ipalaganap ang iyong kabutihan. Tumulong ka. Pagaanin mo ang buhay ng iba dahil hindi mo alam na ang maliit na bagay na iniisip mo ay malaking bagay na pala yun para sa ibang tao. Pero huwag kang umasa na tatratuhin ka rin ng ganon. Tumulong ka lang ng walang kondisyon at doon tataas ang respeto ng mga tao sa'yo.